Breaking news po mga kababayan, nataranta si Senator Erwin Tulfo. Nagwawala sa galit. Sabi niya dito mga kababayan, magkita-kita daw sa lehitimong Blue Ribbon Committee na pangungunahan niya at ipinagmalaki niya siya na ang bagong chairman ng committee sa pag-iimbestiga ng mga korupsyon na mga mali-maletang ninakaw ng mga kawatan. So ngayon mga kababayan, nanggigil si Senator Erwin Tulfo. Hindi niya matanggap, hindi niya maamin at pinasinungalingan niya ang mga banat ng mga Marines. Mga kababayan ko, so dito kay Arnold Clavio, na interview mayroon siyang pagbabanta at pananakot sa mga Marines. Magkita-kita daw sa korte. Magpakita daw ng mga ebidensya at dapat sa ombudsman ito imbestigahan kay Boying Rimulya. Nako po mga kababayan ko, alam na this. Pag dito sa ombudsman at kay Boying Rimulya, absuelto si Erwin Tulfo. So ngayon mga kababayan, talagang ginugulo ng mga one bull, ginugulo ng mga 11 na mga one bulero ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. Itong si Tuplok, talagang sinungalingan na wala siyang kasalanan dito. Mga kababayan ko, nako po, eto na, Erwin Tulfo. Galit na galit kay Marcolita at SP Cayetano. Ito na po mga kababayan. Naku, magugulat kayo dito sa mga pasabog dito, Plok. Inatiran daw ng mali-maletang pera. Tingnan natin ang reaksyon dyan si Senador Erwin Tulfo. Senador Tulfo, magandang umaga. Igan, thank you for inviting me in your program. Magandang umaga. Salamat din po. Kasama kayo sa napangalanan na hinatiran ng maletang pera, sabi ng mga dating sundalo, na tauhan ni Saldico. Nakakatuwa po, pinapanood ko po sila kahapon. Ako po ay natutuwa, hindi po ako naiinis dahil pag may mga kinikwento, lalo mga marites, mga gawa-gawang story, matatawa ka na lang, Igan. Pero siyempre, hindi naman tayo papayag na ganun-ganun na lamang. Tayo ay naghahanda na ngayon para sampahan ng kaso yung nag-aksa sa atin. Gusto ko pong marinig talaga sa proper forum. Dahil niya yung mga ebidensya niya na binigyan po tayo ng mali-malitang pera. Gusto pong malaman. Kasi po, malalim lang po magturo ngayon, Igan. Turo dito, turo doon. Pati yung sinasabi ng naghatid ng mga babae na napakadaming babae na naman. Susunod po dyan, ang takin mo human trafficking. Kung talagang siya po ay maayos na tao at hindi nagsisinungaling, ba't di niya dalhin sa ombudsman, di ba? Bilang siya po sabi nga ni Senador Loren, mga bayani. Kung talagang bayani ka, di dalhin mo sa ombudsman, kasuhan. Bakit sa ombudsman? Di ba? Mga kababayan, kaya nga nag-iimbestiga. Bakit? Dahil kumpare mo si Boying at sasabihin mo, bendalo na naman? Itong si Tuplok pala mga kababayan, mahilig din sa bebot. 16, 17, 19. Pipili lang na parang nagkakape, macchiato ba o strawberry? Mga kababayan ko, pag hindi daw niya na gustuhan, bibigyan lang ng tip. Ito sa'yo, ito sa'yo, ito sa'yo. Si ANB ang napili ko. Grabe. Parang si Utol lang 350. Wala pang kainan. Mga kababayan ko. So ngayon, ituloy pa natin mga kababayan. Mamaya ipakita ko sa iyo yung mga pasabog ng 18 Marines. Rumesbak na. Ako po. Ako ng plunder. Kaso tulad ko ng ginawa nila ngayon para maimbestigahan ako kung tumanggap talaga ako ng mali-malitang pera. Tulad ni Senador Marcoleta na inimbestigahan ngayon sa plunder dahil inamin niya mismo na tumanggap siya ng 70 million. Ako din po, dalhin mo sa ombudsman. Tapos kasuhan mo din ako yun ng human trafficking. Okay.
Ayan mga kababayan, iginagaya niya kay Senador Marcoleta yung ikinaso ni Boying Rimulya na pagtanggap ng donasyon. Hoy Tuplok! Erwin Tuplok! Dati isa kitang iniidolo dahil sa matapang na mga birada mo sa araw-araw. Binibira mo si Kiko. Minumura mo araw-araw si Risa. Itong si Trillanes, yung tatlo, sinabi mong ugok at demonyo. Tindi ng mga tira mo dati. Talagang nabola mo din at nabudol mo mga Pilipino. So ngayon mga kababayan, yung mga tinitira niya, kagrupo na niya. So ngayon mga kababayan, hinahamon niya itong mga 18 Marines na maglabas ng mga ebidensya na magpapatunay na siya ay nahinatiran ng maleta. Nako, ang dami mga kababayan. Sila Benny Abante, sila Terry Ridon, Leila de Lima, Franz Castro. Naglabasan po mga kababayan. Pati mga sila Ace Barbers, sila Dan Fernandez. Ang dami po, pati si Sandro Marcos. Talagang hinatiran sa Ilocos. So dito nagyayabang si Tuplok mga kababayan. Dalhin daw sa proper forum. Bakit daw sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta at Cayetano ay bending dalo? Sasabihin mo pa magkita-kita tayo sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Anong sinasabi mong lehitimong Blue Ribbon Committee hearing? Ibig sabihin si Cayetano at Marcoleta. Hokus-hokus na naman itong pag-iimbestiga. Hindi ito legitimate. Sino bang hindi legitimate? Di ba kayo na mga bendalo? Anong sinasabi nyo? Di ba yung sinasabi nyo na section dito? Dahil hinudas nyo yung nawalang kudita. Pinalitan nyo si SB Cayetano. Labag pala ito sa batas. Mga bobo, mga hestas barabas, di ba? Yan yung mga linyahan mo nun. Bira ka ng bira. Yung pala, magaling lang pala kayo sa mga away mag-asawa, away na mga kabit-kabit na mga seaman, away ng mga teacher, away ng mga konsehal, kinutusan ni kapitan, binugbog ng siga na may tattoo sa dibdib, away na mga lupa ng mga magkakamag-anak na hindi magkakasundo, yung singilan ng utang. Tuplok! Ano na ngayon? Lumabas ang baho mo. Tas sasabihin mo hindi proper forum. Hindi kailangan sa Blue Ribbon Committee ni SP Cayetano at Marcoleta. Dapat kay Ombudsman para saan? Para maabsuelto ka? O, tignan nyo, ulitin natin. Mamay papakita ko yung mga Marines dito. Ito po. Ebidensya. Pinatiran daw ng maletang pera. Tingnan natin ang reaction dyan si Senador Erwin Tulfo. Senador Tulfo, magandang umaga. Igan, thank you for inviting me in your program. Magandang umaga. At salamat din po. Kasama kayo sa napangalanan na hinatiran ng maletang pera, sabi ng mga dating sundalo, na tauhan ni Saldico. O, ayan mga kababayan. So ngayon, ipakita natin yung 18 Marines. Ito po ang sabi at pasabog nila. Talagang capital E, capital R, W-I-N, T-U-L, P-L, ano yun? Tuplok. Panoorin kinumpirma ni Bernard Gumban, isa sa 18 Marines na nagdala rin sila ng mga maleta sa bahay ni Senator Erwin Tulfo ng 2 beses sa unang beses. Ayan, mga kababayan ko. Sa isang maletang naglalaman ng 20 million hanggang 25 million at medium na maletang naglalaman ng 40 million hanggang 50 million. Sa pangalawang beses naman ay 6 na maletang iba-iba ang laki. Maging ang mga kongresista na si Attorney Leila de Lima, Rep. Franz Castro ay laging ka-meeting ni Saldico sa opisina nito sa Congress at kanyang townhouse.
Pagtapos ang kanilang mga meeting ay may bit-bit na silang paper bag pagsasahad ni Gumban. Ito po ang buong kwento, mga kababayan ko. Po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po sir si Bernard Gumban. Bali po nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po 2 maleta tapos yung pangalawa po 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung medium po. Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes, Your Honor. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang. Yung basement, Bababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor, yung malita po, Yung maleta. Tinulak So yung sa kotse, sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh, yung... Okay. yung So po kung yun. halimbawa madadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, masasabi Your nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Third lang, Ayan, mga kababayan, nako po, ito ang pasabog po ni Bernard Gumban. Isa po sa nabibilang sa 18 masundalo na Marines. Alam nyo ba, sabi ni Erwin Tulfo, mga kababayan, nako po, nagmagaling. Bakit daw natuloy yung pag-iimbestiga kahapon? Alam nyo ba, sabi niya, mga kababayan ko, pag sasampalin daw niya isa-isa yung mga empleyado o gwardya na nagpapasok kina Marcoleta at SP Cayetano dahil natuloy yung pag-iimbestiga kahapon. Di ba, mga kababayan? Dahil yung pangalan niya ang unang binanggit ng mga Marines dahil sa mali-maleta na diniliber umano sa bahay niya si Green Hills. Ito ang sabi niya, mga kababayan, sobrang yabang. Bendalo, Erwin Tulfo, pagsasampal-sampalin ko yan. Sabi ni Erwin Tulfo, sobrang yabang. Tulfo nang galaiti sa mga tauhan ng Senado dahil natuloy na hearing ni Cayetano at Marcoleta. Grabe! Untouchable talaga si Erwin Tulfo. Galit na galit sa mga empleyado na nagtatrabaho sa Senado dahil pinagbuksan ng pintuan si Marcoleta at Cayetano kaya natuloy ang pag-iimbestiga. Kaya nabulgar ang maitim na sikreto ni Erwin Tulfo at mga kasama niya na si Tito Soto, Ping Lacson at iba pa. Grabe, mga kababayan ko, ang siga naman ni Erwin Tulfo. Grabe, sasampal-sampalin mo siya. Sige nga, subukan mo. Subukan mong sampalin sila. Sobrang yaban mo, tuplok, sabi ng mga tao. Nagbabala si Erwin Tulfo ng investigasyon laban sa ilang empleyado ng Senado. Wow, paiimbestigahan niya ang mga empleyado ng Senado, yung mga gwardya doon na nagwagwardyado. Bakit pinapasok si Cayetano at Marcoleta at ituloy ang investigasyon? Ang kupal ni Tuplok. Bida-bida na. Nagbabala si Senador Erwin Tulfo ng investigasyon laban sa ilang empleyado ng Senado na umano'y tumulong para matuloy
ang kontrobersyal na pagdinig ng kampo ni SP Cayetano at Marcoleta. Sa panayam sa DCBB, sinabi ni Tulfo na posibleng managot ang ilang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms at Public Relation and Information Bureau at may mga posisyong maaring mabakante dahil dito. Kinwestiyon din niya kung bakit natuloy ang hearing sa otoridad ni Cayetano bilang Senate President. Bobo! Tuplok! Napakatanga mo! Kung merong pinakabobo na senador, isa ka na doon. Sabi ni San Pablo Marites ng San Juan. Tuplok! Galing-galingan ka, bending dalo, tapos gusto mong ipa-imbestiga sa ombudsman kay Boying Rimulya para bendalo, lusot ka. Sabi naman ni Kuya Germs ng Manila, the rising star of the hotel in Malate. Grabe, nanonood sila. Question din niya kung bakit natuloy ang hearing sa kabila ng paniniwala ng kanilang kampo na wala ng otoridad si Cayetano bilang Senate President. Sinong nagsabi sa'yo na wala ng otoridad si SP Cayetano? Bakit? Feeling yan? Nagfi-feeling ka na BRC chairman ng bagong posisyon ng pag-iimbestiga sa flood control? Tapos sasabihin mo, ikaw yung lehitimong Blue Ribbon Committee chairman? Tapos nag-aanyaya ka na panoorin ang iyong pag-iimbestiga na hokus-hokus? Iyan ang sabi ni Santi Ramones ng San Bacal, Cabarwan. Grabe mga kababayan. Ang tindi nito. Umabot sa matinding salita si Tulfo. Akala mo nagbablog ka. Akala mo minumura si Trillanes na tinawag na ugok at demonyo Parang binabanatan lang si Kiko Di ba sinasabi mo pinakabobong abogado na naging senador? Tapos sasabihin mo na nawagan ka na wag iboboto ang mga bobo na senador. Ano yon? Ikaw nang iboto? Ikaw na matalino kasi bendalo? O ngayon, ikaw naman ang pinakabobong senador na nagtratrabaho ngayon dyan. Tapos sasabihin mo, hindi legitimate ang Blue Ribbon Committee na ginagawa ng 18 Marines at sasalistahan ang pangalan mo na kumubra ka ng maraming maleta. Tapos ikaw nang gagalit pa biktima? Aba, ang galing. Umabot sa matinding salita si Tulfo na para bang nagbablog at nagkokomentarista sa kanyang programa na tila feeling niya talaga isa siyang chairman ng Blue Ribbon Committee. Umabot sa matinding salita si Tulfo nang sabihin kung siya ang masusunod. Pagtampal-tampalin niya ang mga empleyadong nagpahintulot ng matuloy ang pagdinig dahil sa tingin niya ay pumalya ang mga ito sa kanilang tungkulin. Wow, ang galing mo! Ang galing mo, Tuplok! Pag ginawa mo yan, baka ikaw ang mabugbog. Baka bugbugin ka ng mga gwardya doon. Sino ka para sampalin sila? Ano yon? Nagfi-feeling ka na ikaw yung superpower dyan at untouchable? Feeling mo, chairman ka na ng Blue Ribbon Committee, Tuplok? Baba! Sabi ng mga tao, mga kababayan, tampalin mo nga, subukan mo. Baka umaamba ka pa lang bumakat na yung sapatos sa mukha mo. O ituloy natin. Diyos ko po, sabi ni Erwin Tulfo. Ako po yun, talagang baka pagtatampal-tampalin ko yung mga yan. Papilahin ko yung mga empleyado na yan. Sabihin ko, ano kayo, bobo at bingi? Aba, nagmalaki pa itong Tuplok na ito na mahilig sa bebot. Ano, Tuplok? Naging bulate ka na? Kami naman ang huhusga sa'yo. Tapos sasabihin mo kay Boying ka, mag-imbestiga para lusot ka. Wow, ang galing. O anong sabi ng mga tao dito, mga kababayan? Sobrang kapal ng mukha nito. Sabi naman ni mga kababayan, ni Barbers, what kind of soldier? What kind of soldiers are you? Are you even soldiers? Wow. Isipin nyo mga kababayan, 18 ito. Alangan namang gagawa-gawa lang ito ng kwento na para bang
Gumawa lang ng mga chat group ng mga marites sa Messenger na nagpapakalat ng fake news. Ano kayo? Kanino maniniwala ang taong bayan? Kay Trillanes? Kay Madriaga na si Raulo? Itong si Trillanes parang asong ulol? Doon ba maniniwala ang taong bayan? Ikukumpara dito sa mga pasabog ng 18 Marines? Sino kayo? Di ba kayo nang maghusga mga kababayan na ito ang pasabog na ito? Nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Bloc to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to find. Sinong may alam nung kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa Townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag. Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting. Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. Okay. How about yung kay Leila de Lima? Sinong may alam? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa Townhouse. Ka-meeting po sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuwan yan, Your Honor, Quadcom hearing. Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung, siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yon? nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya, kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila ay mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh.
Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung Makabayan Black. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulfo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangang mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture. At ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang... Ito po, no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico, no? So si Congresswoman So lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them received these kickbacks. Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila. Yun nga, merong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isang mga ito na nakatanggap ng kickback. Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin sa inyo. I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo or tatlo, nung tinanong ko kay Senator Erwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam nyo po, hindi biro po yung namamatayan. Alam niyo mga kababayan, dito makikita na impartial po itong pag-iimbestiga. Napakalumanay po at maganda yung kanilang flow.
At wala pang script dito mga kababayan. Kita nyo naman itong mga Marines, detalyadong-detalyado. Ang mga pangalan, yung mga address, anong araw dineliver, anong number at numero ng mga pintuan, ng mga bahay nila. Erwin Tulfo, pumapalag. Tito Soto, pumapalag. Alam nyo ba mga kababayan? Matindi po ito. Kung sakali man daw tumanggap po siya, isa naman daw siyang citizen. Anong masama doon? Kita nyo, umamin na. Mga kababayan ko, umamin. Kita nyo ha. Ipaparinig ko lang po ito sa inyo. Mamaya, papaano natin yan, mga kababayan ko. Naku po, grabe na talagang nangyayaring nakawan. Bulgaran. Sundalo. Akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya para sa kanyang nabyudo at yung mga anak. No? Remember, kung namatay yan ng tinyente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because yung progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC, marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan tong mga individual na to, tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-LCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulis yan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din sa buwis din. Ayan mga kababayan ko, grabe si Erwin Tulfo. Gusto niyang sampal-sampalin ang mga empleyado ng Senado dahil pinapasok sila Marcoleta at sila SP Cayetano at yung buong grupo ni Senator Pia Cayetano, di si John Vic, sampalin mo din. Ang galing mga kababayan, kita nyo, galit na galit ang mga tao dito. Mga kababayan ko, kita nyo, Diyos ko po. Sabi ni Estas Barabas, tuplok. Kung ako ang masusunod, talagang baka pagtampal-tampalin ko yung mga empleyado na yan. Papilahin ko yung mga empleyado na yan sa Senado. Sabihin ko ano kayo, bobo? Mga bingi, akala mo siya nagpapasahod ang ano. Pwede bang magmura mga kababayan? Pwede bang mura-murahin ko ito? Mga kababayan, pwede bang pagsasampalin ko itong taong ito? Yan ang sabi ng mga komento. Tikita nyo ang galing ng mga banat ng mga tao. Wow, Senator, ang galing mo. Tinalo pa si Trump. Wow, entitled talaga, Filingero. Dawit ka kasi, kaya galit na galit ka. Kalma lang po, Uncle. Mangkanor ka naman. Paldo-paldo sa maleta at bebot, talaga. Uncle is feeling it. Nag-a-attitude na. Senador pa lang ito, ha? Aba, gusto nang sampalin ng mga empleyado. Baka kayo ang sampaling ko. Nag-comment yung empleyado ng Senado. Lagot. Yari. Wala nang make. Wala nang retake. Erwin Tulfo. You're just a loser na parang bulate na pinakain sa uwak. Alaka. Hinayupak na to ang yabang. Isumbong kita kay Tulfo sa kuya mo ngayon wala nang pagsumbungan Kasi parehong maleta at mangkanor kayo Alaka. So mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Erwin Tulfo, subukan mo. Subukan mong pagsasampalin ang mga empleyado ng Senado nang makita mo. Baka mamaya, amba-amba ka pa.
Yung susubukan mo palang nasampalin yung muka ng empleyado, baka may bakat na ng 2x2 sa mukha mo. Eh, yan ang sabi, oh. Diba, ang yabang, senador pa lang. Feeling entitled na, feeling powerful na. Tinalo pa si Netanyahu at Donald Trump. Tinalo pa si BBM sa kayabangan. Feeling matalino itong tuplok na ito. Kaya mga kababayan, ako na humihiling sa inyo, parang awan nyo na, utang na loob. Yung mga ganitang senador, pag tumakbo, wag nyo nang iboto. Parang awa nyo na nang mabawasan ang mga bobo at tanga dito sa gobyernong ito. Mabawasan ang mga galing-galingan at paimbabaw, mga adelentado. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta. Kaya ngayon mga kababayan, for transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Pasabugin nyo ang komento, pasagubin nyo ang share at like ng bidyong ito para malaman ng may mga bobo at tuplok na senador gaya nito. Yan ang sabi ng mga nagsasalita at nagdidiskurso sa comment section natin. Mabuhay po ang mga Pilipino, mabuhay ang katarungan, mabuhay ang katwiran. Mananaig ang kapayapaan, mananaig ang demokrasya. Eh dito, pinapatay nilang demokrasya mga kababayan eh. Salamat po.